po. Na-share mo na. Nag-live pa lang si Len yata. Tingnan natin. Ayun na si Jay. Anong hatiin natin? Yung... Okay, wait. Mag-share pa lang muna tayo. Nandiyan na si Jake? Hindi. Nagsabi lang siya na... Okay. Share muna tayo. Okay, share muna tayo. Happy New Year. Ayan. So, magandang hapon sa inyo mga ka-Pix Pro. Happy New Year! Happy New Year, Mr. Chair. Happy New Year, ED, Kuya Primo. Happy New New Year! Year, Ayan. At sa ating mga, bagong taon. sa ating mga kasama, mga ka-Pix Pro Katoliko, ay Happy Feast Day of the Black Nazarene. Ayan. Yes. Daming piyesta. And then, next Sunday yata, ano naman? Pitsenyor. Pitsenyor naman. Pitsenyor na naman dito sa Cebu. Kaya nga. Mga traffic na walang katapusan. Grabe ang traffic, no? Mualboal to Lapu-Lapu, 6 hours. Ha? Grabe talaga. Grabe. Yan. At na-miss natin to Parang maaga tayong nag-end ng picks ng ating KC noong December to give way doon sa holiday season. No? At kaya parang close to a month din tayong nawala off air. But now we're back. No? 1 month ba? Parang Almost. hindi Bilis ng panahon. Yeah, bilis nga. Oo. So, 2026 na. Year of the Fire horse. Fire Horse. Yan. Ang sabi Na, ni... para Year of the mahirap Red Horse. sasakyan daw. Mahirap sasakyan yung fire horse kasi napakainit. So Yan, dapat ano ka. sabi ni Attorney JV, no, yung ating VP sa NCR, sabi niya, it's year of the Fire Horse, but be careful of the Trojan Horse. Okay. Kami mga red horse kami. Red horse. Yeah, hello sa inyo mga ka-Pix Pro. Ayan, bati muna tayo. So, eto si Ian Lapas Blasquino. Good afternoon and Happy New Year po. At syempre si Justin Kyle Alitaw. Good afternoon mga ka-Pix Pro. Good afternoon din sa iyo. At si Kershi Chongko. Good afternoon din sa iyo. Ayan. Good Alright. afternoon. Magandang hapon. Yeah, kumusta naman ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon dyan sa Cebu, Kuya? Mas ano ngayon, matumal yung celebration. Pati yung mga paputok. Hmm. Sana Marami na ka yung bang, mga tao na walang fireworks masyado. oo nga eh. Marami ka bang pinamili online? Ano yon? Marami kang pinamili online? Wala, na ako, nabudol na ako sa temo na yan. I have learned my lesson. Dang budol dyan sa, sa Timo. Yeah. Ano din, si Esteban La Chica, ang isa sa mga team leaders natin sa Atra and North Star Cyber Warriors. Alright. Good At syempre, si afternoon. Pres Alan. Pres Alan, Happy New Year Alan, sa iyo. Happy New Year.
Magandang hapon. Near dyan sa Bacolod. Recently lang, nag-usap kami ni Pres Alan kasi concerning yung mga nabibiktima ng scam investment sa Bacolod yata madami. Uh, I-share ko ito dun sa convener ng Scam Watch. Hindi ko lang alam kung Mhm. anong gawa nila. Pero nakausap ko din si Pres Sherwin ng Pix Pro Aurora chapter natin. Ano din, investment scam din. Mm. Nagtanong din siya kung paano mag-report kasi ang dami na daw na biktima. Kawawa naman tong mga siguro dahil sa kagustuhan na easy money ba? Yan. Mga get rich quick na mga schemes. Very Oo. attractive. Oo, mga Pero ganun. sa dami na nangyaring ganyan, bakit ka pa mabibiktima ka pa? Ulit-ulit na lang yung si Pres Danica pala, yung ating Pix Pro Junior sa Aurora, no? Aurora, oo, paka-active din Pres nito. At Danica, syempre, good afternoon. ayan si Madam Kate Oy, Kate. Torio. Kailan Happy tayo New Year sa magkita? inyo dyan. At si Relin, ang aming isa sa aming mga Atra Cyber Warriors. Pero to GRC itong mga to. GRC Mhm. Technical. Si Ah, Jomer, good afternoon. At si Seven Hosting, aba, Happy New ayan Year, si Seven brother. Hosting. Mustamos. Oh, Happy New Year sa salud iyo. lahat kung nasaan ka man nilagay ngayon ng Panginoong Diyos. At si Kim, ito si Kim, ang aming isa din sa mga technical pero promising cybersecurity sales and marketing namin. Ba, talaga. So marami na nga ngayon ng mga scams. Parang mas dumami pa. Parang Mm. yung napansin ko, yung LTO nung nagsabi sila na pag na-involve ka sa road rage ay perpetual cancellation ang license mo. Parang mas marami tuloy ang road rage. Ayan. Ay, ito na pala, batiin natin, no? Nandiyan na, naka-online na yun, si Police Colonel J. Guillermo. Ayun. Mamaya, Hello. ito Oh, natin ang bossing, ating Happy New Year. Happy New Year. Commute siya. Dapat, dapat Yun. kain mo to si Colonel J. Bay dahil ito ang hepe ngayon ng Region 7 na Y- Sige, bibisitahin namin. y- anti-cybercrime group. Sabihan mo si Pres Roy din, Yeah. Central Visayas chapter. Meron gusto mag-summit si Colonel J diyan sa Cebu. April yung target namin eh. yeah, oo, So, Okay, mag-coordinate na lang kami. you can start the coordination tapos Marami mag siyang si Pres Roy din, marami siyang lessons learned doon sa summit last year na sana ma-avoid. summit nila. Dahil kasi ang nangyari, mas marami pa yung product presentations daw kaysa learning session. So, hindi tuloy nagkaroon ng transfer of technology, Ay, usual. maybe. Ganyan naman kasi ang usual. Yung sa atin naman kasi sa Pix Pro, kaya medyo hindi tayo attractive sa mga vendors kasi hindi natin ina-allow yung mga yeah, Product presentations. oo. Pag pinapa-present natin sila, dapat informative and usable. And then, pwede nila ipasok yung produkto nila. Pero hindi yung puro produkto lang. right, Yeah. right. Okay. Ayan. Okay, so, um, bati tayo ng mga 5 pa siguro, tapos simulan na natin yung ating discussion. Si Oo. Alina. Alina, hello sa iyo. Magandang hapon. Ganun din si Mara Galano.
Magandang Bago hapon. si Leza. Parang bago Good yung name. afternoon. Yan. And si Paolo Michael Lafuente and si Taimur Talpur. Happy New Year sa'yo. Ayan, okay. Ito si Ito Kuya. si Paolo Michael Lafuente may tanong, how to join po the main circle ng Pix Pro team. Wow. Sige, mag-message ka, Paolo, sa page natin. Dapat Ah, sagutin. yeah. Si Kuya Pat. Alright. Ulit. Kuya, GovPH agency scam, di ba? Ano na? GovPH agency scam lang. Flood control Yeah. scam. Oh, eto, bago ko introduce ang ating resource speaker, meron na agad na pauna dito. Sabi ni Seven Hosting, Lodi yung speaker ngayon, kaya inaabangan ko talaga siya. Ma'am, ano yan? Maraming fans yan. Maraming fans ah. Okay. So, Kaso, ano yan, nagbabawas din ng timbang yan eh. Oh, habulan tayo, Jay, kasi ako, road to 66 ako eh. Ano na ako ngayon? 68. Nasa level ng 68 kilograms na ako. Okay, Ilang pounds ba yung 68? 140? times 2.2. Oh, yeah. almost Okay, 140. nagkakausapan na ng mga ano dito, wait tayo. Siguro sa mga susunod pwede natin because we go beyond cybersecurity discussion din eh. Health could also be part of it because you need to be healthy, no, to perform cybersecurity tasks talaga. Diba? So, simulan na natin, Mr. Chair. Alright, ED. bring it on. Alright. So, again, Happy New Year sa inyo mga ka-Pix Pro. At I hope ay nagsimula ng inyong bagong taon ng punong-puno ng promises, no, of for this year. But our topic for this afternoon is balik muna tayo ng kaunti doon sa nagdaang holiday season. So it's called Sale Share Scam. Ito ba yung natanggap nyo ng holiday season? So this is a look of what happened, no, sa ating cybersecurity or landscape during the holidays. And with us, of course, is the Chief of Regional Anti-Cybercrime, Unit 7. Mga ka-Pex Pro, Police Colonel J. Guillermo, ang suki natin. Magandang hapon! Magandang hapon. Good afternoon, sir. Afternoon po. Ayong hapon, ayan. So maraming salamat Jay. Talagang magandang pampabuenas na ikaw ang aming makakasama ngayong hapon, no? Sa aming kwentuhang cybersecurity. Buena mano sa 2026. First Yeah. session. First. First session, dapat malakas. Oo, yun nga, tama, bigatin. Malakasan. Okay, game. Alright. Okay, Jay. Tatakbo na sana ako. Muntik ko makalimutan na meron pala ako ngayong hapon. Ayun. Kabilis Tinawagan ako ka rin eh. ng takbo. Apa na? Kaya tinawagan Buti ko na eh. nag-miss call si Ma'am Ruby. Nag-busy uli ako. Sige, panatin na natin to para makatakbo ka na mamaya hindi na mainit. Yeah, oo nga. Ayan, so, Colonel Jay, kwentuhan mo naman kami tungkol sa nangyari nitong holiday as far as ang iyong ahensya or iyong unit is concerned. No? Marami ba kayong natanggap na mga na-dominate ba ng scams ang ating holiday season? Actually, kung titignan natin ang ngayon, bumababa yung nagfa-file ng complaints. Pero sa personal opinion ko, kaya sa bumababa dahil yung procedure ng paghabol sa mga scammer na ito medyo mahaba. Pero sa aking opinion, marami pa rin nabibiktima. Pero hindi nga lang sila makapag-file ng complaints kung paano nila gagawin. Katulad ka na sabi nyo kanina, kung katulad sa Aurora or yung mga kasi pag meron pa kasing challenge ang ating mga local police pagdating sa mga online scam. Kumbaga,
pag hindi pa nila na-experience, hindi pa nila alam kung paano ginagawa nila. So ang nangyayari diyan, pagka kunwari sasabihin ng isang local police station na walang anti-cybercrime group diyan, hindi na sila ngayon makakapag-file ng complaints kasi medyo mabusisi yung proseso Mhm. kung paano kumuha ng computer data. However nga, merong batas nga nung tungkol dyan sa AFASA, yung Anti-Financial Account Scamming Act, na medyo hindi pa well established yung procedure na meron kasing kakayanan yan to freeze ang isang account na pagka ni-report mo yan, dapat within a specified period ma-freeze yung pinagpuntahan ng pera, which is dapat may well established na yan. Kaso nga lang, hindi ko lang alam kung natapos na yung Memorandum of Agreement between the PNP and the BSP with regards dun sa kapo para lalo siyang mapabilis. Yun ang nagiging Hmm. challenge. Kaya nakikita namin medyo bumababa yung nagpa-file ng complaints. O Kasi paano? katulad nung binanggit ko kanina na ni raise ni ano ni Bacolod chapter president natin na ang daming crypto investment scam victims. Marami Thousand. talaga. Marami talaga kasi katulad nga nung meron tayong raid nung last year doon sa Pangasinan crypto kunwaring crypto siya dahil siyempre alam nila na yung mayroon ng legal na crypto Alam mo naman naman loloko pag merong legal yan, may illegal yan So yung tao na hindi siya kumbaga hindi siya aware na yung ginagawa nila, sinasabi lang crypto investment pero ano pa rin, Ponzi scheme pa rin. Ponzi nga. Ponzi, yeah, correct, Ponzi Pero scheme. ang nakakabahala dito, yung mga biktima, hindi naman undereducated. Oh, yes, yes. Kasi katulad nga nung yung dalawang digital wallets, meron silang software doon na nakakabit na pwedeng mag-invest ng crypto So, siyempre, kung ako yung manloloko, kunwaring i-invest ko diyan, pero hindi naman pala. Kasi nga, they are promising yung, alam mo, yung interest na malaki. Alam mo naman pag ganyan ng pinag-uusapan, maraming nabibiktima Kunwari, may 10 kang nakausap, pero merong isa na willing na gusto niyang ipamigay yung pera niya. Yun ang tatargetin ng mga manloloko. Correct. Kahit sa ano, as far as Ipil, Zamboanga, Sibugay, yung yung barkada ko doon na pulis, tinanong din niya, may tinanong din siya, crypto investment ano din. Hindi nila alam na scam. So, ni-research ko, parang red flag. Pero ang ano nila actually is saan sila tatakbo? Mga ganun ba? Paano sila complain at yung may kapupuntahan kasi ang concern nila mababawi pa ba namin yung pera namin? Hmm. Yun ang laging tanong kasi ng mga ano natin yung mga nabibiktima pag kailan ba natin mababawi Siyempre pagka hindi mo talaga alam yung procedure dahil siyempre yung mga tao kasi na gusto yung mag-invest, gusto nilang kumita ng pera, hindi nila maisip na pwede silang lokohin. Oo. Kaya Yan, lagi ko nga sinasabi diyan pagka sabi ko yung ang kaharap mo mismo, nulokohin ka na, yung pa yung kaya hindi mo nakikita. ano ba yung mga ano Colonel J, mga major na ah, scam na lumabas nung towards the end of the year na Yung marami. pagka ganun kasing katulad ng mga holiday natin, yung pagsimula ng November hanggang December, ang most common kasi diyan yung ano lang yung travel and accommodation scam yan Dahil even yung mga malalaking kasi mga hotels, yung mga resorts, Ah, even yeah, correct, correct. restaurants, yan yung sinasakyan ng mga tao na ito na akala ng mga for reservation. Even nga yung sa transportation natin, kunwari, siyempre may mga reservation ka kung magta-travel ka. Yan yung pinapasukan minsan ng scammer, ginagaya yung mga legitimate na platform na akala nila yun yung legitimate pero nung upon engagement hindi naman pala. So pagka ganyan talagang holiday, yan yung travel accommodation, yung hotel and resort, tapos yung transporte, basta merong reservation, yan ang ah,
sinasakyan ng mga manloloko sa online. Kaya nung mga nakakausap natin sila, especially dito sa sa Cebu, ang challenge sa kanila yan yung reservation kasi may mga malalaking hotel na ginagaya talaga sila. And then, syempre, nung una, they go into social media, sumakay din ng ginaya yung isang logo, and then they created the Facebook account. Akala nila yun yung legitimate. And then, yung pala pagdating nung iba pala yung binagsakan ng pera nila. Syempre, isipin ng manloloko. Kunwari, taga Manila yun, pupunta ng Cebu. Hindi naman niya ako mahahanap. So, kaya marami pa rin naloloko. Talaga. So, mas maganda pa rin talaga yung mag-book ka nilang tawagan mo yung telephone number ng hotel. No? Yes. So, ang dapat doon, kung Safe. yung sa mga legitimate hotels or resorts dapat walang reservation. For example, I will give you 3 days. Pagka hindi mo ika-cancel ko na. Parang ganun dapat. Kasi naging SOP din kasi ng mga hotels noon, and then any reservation, any resort, basta tungkol sa accommodation, merong reservation. Mhm, mhm. Kaya ang sinakyan ng mga manloloko yung reservation. For example, 3,000 yung room. O sige, mag-reserve ka muna ng 500 pesos para i-reserve ko lang yung room. Yun yung kinukuha nila, yung 500, 1,000, yung mga ganun ba. Kung marami silang maloko, 10 o 20 yan, hindi malaki-laki rin. Kaya ganun ang gawain ng mga nang scam. Mga simpleng bagay, pero Yeah. siyempre, kung bultuhan yung pinareserve mo na rin, di laki-laki rin. Batiin pala natin yung ating chapter president sa Middle East. Pix Pro Middle East and Northern Africa chapter natin sa MENA. Sa MENA. Press Yes. Linelio, good afternoon. Press. Nakabalik ka na ba dyan sa Here. Middle East? At sabi nga niya, everywhere, dami scammers. Natawag pa nga sa Gmeet, WhatsApp, and Viber. So Google Meet, no? At Oh, may iba, pero ngayon may bagong style ng scam. Ito yung tinatawag nating recovery scam. Dahil sa dami ng mga nang-i-scam, ngayon magpapanggap naman siya na makatulong para ma-recover naman yung mga na-scam sa'yo. dami niyan. Nakikita ko sa Facebook yan na kunya, Dami na. ba tinanong ko sa iyo yan, Jay, na Oh, legit ba tong mga to? Tutulungan ka daw tapos meron ba sila mga success stories. Puro stories? naman, yung iba nung ginagamit, nakita niyo yung AI video ni Sir Yang, di ba? Yung merong, nakita niyo ba yan? Oo, Ginamit yung mukha niya. Hmm. ginawan siya Yun. ng deepfake. Oo. Oo nga Kaya eh. napaka-even yung picture ng PNP, yung video ng ACG sa Facebook, kinukuha nila na yun, ina-attach nila dun sa kunwaring natulungan daw nila. So, yan ang dapat nating ipaano na meron ang nabiktima. Even law firms, meron. So, actually, personally kung inano yan, nung monitor na ko yan, and then pina-investigan ko nga, we are coordinating also with the law firms dahil ginagamit din yung mga pangalan ng mga abogado. And 2 o 3 law firms na yung kinakausap natin to help. Kasi nga, gagamitin yung pangalan mo, J. Guillermo Law Firm. Siyempre, kung kilala kang law firm dyan, maniniwala yung mga biktima na gagamitin pa yung Mhm. pangalan mo. Kasi, siyempre, yung mga law firms na malalaki, they advertise kung sino yung abogado nila, and then they will get the photographs and the details. Yun din ang pinapasa nila dun sa mga nabibiktima nila. Kaya yan yung bagong modus ngayon, yung recovery scam. Pero yan, kasi may nabasa ako na magi-evolve daw yung magi-evolve daw yung mga scammers. They will yung sa cybercrime, no? They will become daw, parang legitimate na business. So nung nakita ko yun, parang ito na yung umpisa na nagiging legitimate na business na yung yung cybercrime na akala mo tutulungan ka, pero yung pala is scamin ka din, Oo, no? hindi lang sa Pilipinas ito eh. Nung nagano nga ako nung meron kaming meeting with the Interpol, yan din ang inaano nilang problema sa Japan, sa Singapore, and other first world countries, yung kunwaring legitimate recovery scam. So even yung mga crypto or anything, alam mo yun, may nabibiktima. Yung ang minsan na kausap namin, ang style naman nila ngayon, magbayad ka just for the for processing, administrative fee, like 1,000, 2,000.
Kung biruin mo yun, kung meron kang 10 tao na paniwalain mo, siyempre kikita ka lang, napakasimpleng bagay. Puro digital documents lang, palalabasin mo na, puro legitimate yung dokumento. Di ba? Pero kinopya-kopya lang nila sa, dinownload lang nila yung mga info na yun. And then, so ang pinaka-the best talaga natin dito is part ng itong ginagawa natin is part of the awareness. Kaso nga lang, sa statistics, like we have 96 million ng users na ngayon or 92 something like that. Meron tayong 130, so meron pang kahit 1 million lang na hindi na-impormahan dyan. Yung 10% ng 1 million, that is 100,000. Kung meron mang Yeah. biktima doon sa 100,000 na 1,000, ba, laki-laki na rin naman yung mga target na hindi nakakaalam sa mga modus. Yeah, Batiin kaya nga din eh. yung yung Vice President ng NCR chapter, si Miss Ellen, nandiyan pala siya. May tanong ako, Jay. Doon sa mga nahuli nyo na scammer, ano ang profile nila? Ang mga ano ngayon, yung kasi nawala na nga yung mga Pogo empleyado sa Pogo na nung lately, 'di ba? Naging massive ang stance ng gobyerno nung 2024 hanggang late part ng 2025 is nawala na, 'di ba? Naging ano na. So, yun yung mga dating nagtatrabaho, naging nakabisado na nila yung pangloloko sa online. So, ibig sabihin na pag-aralan na nila, ganun-ganun. Kaya, yun yung mga tao na yun na gumawa din ng ganitong uri ng pang-scam. So, katulad ng crypto investment. Kasi part ng mga scam hubs is crypto investment. So, ngayon, ganun din ang Yung sir, ginagawa. yung ano ba, yung mga scammers, totoo ba yun na gumagamit na sila ng AI para doon sa profiling ng mga supposedly victims nila? Meron bang proof na gumagamit na sila ng AI? Sa, sa settings ng Pilipinas, wala pa akong naimbestigahan na meron na silang ginamit ng software para to capture eh. So ang iniisip ko lang, yung mga data na meron silang hawak, dati na yan na data nila na nakuha pa noon. Ah, Oo. Although, syempre, pagka magiging open na naman sa public yung bad software, syempre, meron naman loko-loko na meron nag-create, pinapatesting na naman niya yung software niya kung pwede bang gamitin sa kalokohan. Ililibre na naman niya dun sa mga luloko-lokong mag-iisip. Yun na naman ang another challenge. bibili. Oo. Or kaya, pamigay lang niya para matesting yung software Ay, niya kung gaano yung capability niya. Yun ang ano nun. Yun na naman ang aabangan natin dito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, meron ng mga ganyan eh. Alam mo Yeah. naman pagka Kasi ano, yung isang kaibigan ko na, ano to, high profile government official, yung language na ginagamit, yung mga words na ginagamit sa text, para daw, kasi yung sekretary yung nagsalita sabi niya, boss, parang ikaw talaga yung kausap ko, boss. So, kung maraming emails yan or maraming text yan, imposible naman siguro na siya mismo personally nag-aaral doon. Most probably, gumagamit na siya ng software para pag-profile sa victim at tapos yung mga text at saka yung mga emails na pinadala, AI generated na rin. Is that possible? possible yun. Pero siyempre, kailangan ng matinding surveillance yan kung targeted eh. So pag sinasabi nating surveillance, talagang monitor muna nila before they will engage. So it's either isa sa kanila yung infected ng kanilang mga online applications like email or kanilang mga Yeah. messenger or anumang platform ang ginamit nila, na monitor nila ngayon kung paano yung communication nila sa dalawa. So even kunwari, dahil in fact nag-uusap sila sa mga instant messaging app or messenger, and then siyempre they monitored yung voices, and so matindi yung surveillance na ginamit nila para magaya itong kung merong silang software na ganyan. Siyempre, Right, surveillance yan. right. Hindi naman yan isang araw lang o 2 araw na bigla ka na lang kakausapin na mangi-scamin ka.
Eh kung during the monitoring, nakita nila magandang malalaki yung transactions nyo, eh talagang pag-iinteresan ka. Yeah. Ano Yeah. lang yun eh, nag-text lang yung secretary na, na maghiram siya ng several hundreds of thousands. Yung nanghiram yung boss daw doon sa secretary. Yung boss naman, nasa the same ano lang sila, the same room lang sila. Tiwalang tiwala naman yung secretary. Nagpadala siya nag-transfer siya ng 100,000 doon sa boss niya kasi parang parang boss daw talaga yung sound ng mga words na ginagamit eh. Yeah. Sabi nga ng boss, ba't hindi mo ako tinatanong eh? Nasa isang table lang tayo. Sabi niya, nahihiya naman ako boss kasi akala ko nangangailangan ka talaga ng pera. Yung mga ganon, di ba? So grabe yung profiling talaga nila. Eh, part din kasi ng culture yung kahit even sa private, 'di ba? Yung nakikita kasi natin yung attitude ng meron kunwari between boss and the secretary, parang meron laging gap eh. Yung hindi mo ako pwedeng kausapin kahit ano man or 'di ba? So yan yung tinitignan na opportunity ng criminal eh. So siguro magbago tayo ng culture na even we are Yeah. the chairman, we are the CEO, eh dapat open lahat ng communications. Kasi kung minsan talagang ano yan eh, pag laging galit ang boss mo, syempre hindi mo na tatanungin yan. Eh pag Kaya, nagsalita ka pa lang, sinigawan ka na, Takot di ka na. kaya pagka nagka problema, hindi ka na talaga magsasalita. maraming kailangan na i-improve para ma-address itong problema na to kasi yung mga scammers inaatake nila yung human Yeah. weakness na very effective, no? Yung lang pinost ko na LTO na SMS. Oh, 'di ba? LTO 'yun eh. Hindi lang LTO, meron pa palang ibang government agencies MMDA. na MMDA, 'di ba? Yeah. Who is doing something about that? Na Right. na nung nasa PLDT ako, tinitingnan namin 'yan. Bakit nakakagamit sila ng sender ID na na legit, 'di Right. ba? Yeah. Tapos na dumaan yung buwan na maraming IMSI catcher. Sinabi IMSI catcher 'yan, but wala namang nag-take ng action. Ano nag-take ng action? 'Yon, isang scam 'yon, di ba? Ngayon may crypto scam, mayroong Viber scam, mayroong WhatsApp, may nag-a-add sa iyo sa lahat, may presence sila sa lahat ng platform. At Yep. who is doing Doing something about something. it to Right. prevent? Kasi ang law enforcement is pag may kaso, saka papasok ang law enforcement. Pero ang doon yung prevention ba, di ba? Yeah. Prevention Siyempre ang naman. walang sino ba ang nasa value chain noon? Marami. O may Ganun social talaga media pa. buhay, Mr. Chair, kasi pagka walang communication dyan, di walang makakagamit dyan. Basta merong pumasok dyan, lahat eh. Exactly, di Legitimate at ba? saka illegitimate eh. Yeah. Walang gumagawa niyan kasi for example, yung SMS, sino ang mga players diyan? May aggregators diyan, may SMS aggregators diyan, ba? May customer na gumagamit nung sender ID na 'yon. Ang explanation kasi daw dyan, yung katulad ng cellphone, pag nalaman niyang parang galing sa isang, merong system na J. Guillermo na app or instant messaging or text message man yan, pag na-detect daw niya na parang itong si J. Guillermo ay, kunwari, bangko siya, J. Guillermo Bank. Tapos ipapadala daw niya na parang J. Guillermo Bank. Nilalagay daw niya sa lahat ng mga text messages concerning dyan sa isang institusyon na laging nagpapadala ng messages. Ang problema nga lang, yung meron kasi siyang link. So kaya kung minsan, nalilito yung mga tao na na timingan na napipindot nila. So,
siguro kailangang magkaroon ng coordination yung mobile users at saka yung telco kung bakit nagkakaganyan. At saka yung mga institusyon ng mga nagpapadala ng mga text messages. Eh, ang Para problema, malaman, mahirap kasi yung, kasi minsan may tinanong din akong bangko, bakit kayo nagpapadala at lumalabas? Yun ang explanation nila. Yeah. yun na nga, di ba? Kaya yung to to launch a scam for the scammers, it's very easy. All they need is a cell phone, internet, and laptop probably. Then they can already launch a scam. To prevent that scam, the value chain is very long. And itong mga nasa chain na to, hindi naman nag-uusap-usap. Ito namang mga ano natin sa DICT at CICC, puro kwento. Wala namang nagagawang, tapos tuwang-tuwa pa sila doon sa lumiit, bumaba daw yung mga nag-report. Hindi naman to ibig Mga, sabihin na bumaba talaga yung, walang ganun ba? Walang sinseridad. Yun, walang walang, oo. sinseridad to Hindi na really. ginanahan na mag-report. Oo. Oo. So, ganun ang ano natin na until today, 2026, we are still talking about how to eliminate or at least lessen the number of scams. Instead, Right. dumadami pa yung mga different scams. May tatawag sa'yo na parang bangko. Di ba? Mm-mm. Alam niya address ako. Muntik ako mabiktima dyan. Nagda-drive ako eh. Ano, yung points mo mag-expire. Gusto mo, gano'n na, di nagda-drive ka. Tapos alam nila yung address mo. Parang legit talaga na ano na for few seconds nag-entertain ako. Sige, ano na natin. Tapos naisip ko, puta, hindi pala tumatawag yung bangko ng ganito. Sabi ko, putangin na nga, scammer ka, ha? Biglang, Okay. ano, biglang Galit binaba na yung galit ka, telepono. Mr. Chair, ah. January pa lang, ah, galit ka na. May Namuntik na. So, ang scam Kasi, talaga is ano dyan scam. eh. Yeah, may tanong ako. Pero bago ako magtanong, babatiin ko muna ito si VP Mike ko. Si VP Mike Matrido. Yan, magandang hapon sa iyo. At ito ay, si kuya, Madam Son Vasquez. Good PM, Miss Ruby and team. Very interesting topic today. Maraming salamat po sa iyo, Madam Son. Siya po ay tita ko. Hello sa iyo. Okay. May tanong dito. Um, teka, yung, batiin natin si Kuyang Joe Maliwat from meron pa ba? Los Baños. Yan, yung aking kuyang. Okay. Ayan. Sabi ni VP Mike, Mr. Chair, malaki na daw masyado ang points mo kasi. Ayan. Okay, so may ano sa akin dito, pwede ba raw na balik tayo dun sa mga online platform, no? Sabihin natin the likes of Temu, Lazada, and Shopee. Muna, yung tatlong to. Pwede ba raw na gawin na lang silang COD? Para hindi na maano yung mga kasi merong ibang mga seller dito sa loob ng app na to, ng platform ito that requires payment muna, 'di ba? Yan. Pwede ba no na COD kasi ang mangyayari naman yan pag dumating daw sa bahay at pinababayaran, doon lang magtatanong, 'di ba? Tapos pag hindi, ang gagawin lang nung rider, ibabalik lang yun doon sa sa kanilang kinuhanan and then yung kinuhanan back to the warehouse, parang ganun. Hindi masyadong ano. Pwede ba raw na gawin yun, Colonel J? Actually, kung sa law enforcement, wala tayong ano yan eh. Actually, the DTI should implement yung ganyang policy kasi meron tayong tinatawag na yung sa Internet Safety Act na lahat ng mga online platforms, Mhm. eh, masusunod dapat doon. Kung magkakaroon ng policy ang DTI with regards to that, at least merong ma-prevent mo yung isang klase ng scam sa mga online selling or buying. Pwede naman yan, depende sa procedures ng Problema kasi dyan, madami ding scammer na buyer. yung isa pa yan sa Kaya process. kaya hindi rin nagtitiwala yung mga seller.
Ano ba? Chicken and egg ba? Hindi natatapos kasi meron din mga scammer na buyer, kunyari bibili. Tapos yung pala hindi naman pag dineliver na, hindi hindi babayaran or itatanggi. Kaya yung seller ngayon, maniniguro siya na hindi magbayad ka muna. So parang Yan. chicken and egg siya kasi mayroong seller din na scammer. So pag nag-COD ka, Yeah. mas-scam ka. O kaya i-deliver sa iyo bato, di ba? O walang Yeah, oo. kaya yung society natin is the problem eh. Or And i-deliver sa'yo, boots na cardboard. oh, yung mga gano'n na yung balikan natin yung mga reservation, di ba? Dati naman magre-reserve ka muna eh. Tapos pagdating mo doon sa hotel, saka mo babayaran, di ba? For example, ganon. Mayroon pa rin mga hotel, although may mga hotel na ngayon na nagre-require na sila ng down payment. Yeah. Pero yung mga scammer naman, doon naman sila titira dito sa mga ganitong. Kaya nga tinanong ko kanina yung profile nila. Bakit ang galing nilang makagawa ng scam? Wala yatang scam na hindi kumita eh. Di ba? Ganun, Yeah. yung Lahat galing naman, ng scam, lahat yun naman na. ng illegal, lahat naman ng illegal kumikita. Kaya nga siya illegal. Lahat ng illegal kumikita. Lahat ng illegal kumikita. Kasi una-una walang tax. Kumikita ng Walang kabuhayan. kinatatakutan eh. Siyempre, lagi ko na sinasabi, tsamba-tsambahan lang yan eh. Ay, nako. Mga, yun ang dapat na itong mga taga DICT at CICC, yun ang dapat ang pagtuunan nila na i-analyze nila yung value chain dyan. Kasi hanggat di mo maintindihan ang punot dulo niyan, hindi mo alam kung paano mo i-address yan. At definitely, hindi yan matatapos na bili-bili ka lang ng mga technology. Di ba? Mayroon pa silang sinasabi noon na threat monitoring daw. National Cyber Threat Monitoring ba yon if I'm not mistaken na paggagawa ka daw ng kalokohan sa internet, mamomonitor nila. Katarantaduhan naman yon eh. Ang maniniwala doon, yun lang nga hindi makaintindi ng technology. Yung mga scammer nakakaintindi yun eh. Alam nila yon na hindi totoo yun. Kaya hindi natitigil yung scam. Di ba? Parang yan, Colonel J, gun ban. Ang sumusunod lang sa gun ban, yung mga law-abiding citizens. Yung mga kriminal, hindi sumusunod sa gun ban. So, ganun ang natin. Hanggang hindi natin masolusyonan yan because nobody is focusing on eliminating that problem based on the process of how a scam is being done, di ba? Or perpetrated. Yeah. Pero sir, meron ba tayong data that would tell anong country ang walang masyadong scam at anong ginagawa nila para pwede nating kopyahin? I-model na lang natin. Meron ba? Actually, kung katulad sa ibang bansa, yung isang nag-present sa atin na yung cyberspace nila may nagbo-monitor. At least yun, minimize ang doon. Minimize yung in and out ng communication bago lumabas sa ibang cyberspace. Monitor nila, filtered. Filtered. Yung Filtered. mga Finland, mga Sweden, mga ganon. Yung pumapasok at Scandinavian saka countries. lumalabas, filtered nila yun. Para bang expressway, pag pumasok ka doon, ma-identify ka. Ganun, kung pwedeng gawin ng Pilipinas yun, hindi siya mababawasan yung. Kasi sa atin kayo masyadong open eh. Para bag tayong isla na pwedeng pasukan yung kaliwat kanan natin dahil hindi natin mamomonitor. Hindi, kaya nga nandito silang lahat eh. Di ba? So Ang open Yeah. tayo, open. gusto mag-illegal, nandito sa Pilipinas. Bakit ba tayo number one dati sa cyber sextortion? Hmm. Bakit ba tayo number one ngayon sa online sexual abuse and exploitation of children? Bakit ba tayo number one? Marami tayong number one na negative sa online natin because walang nagtitimon sa mga critical infrastructures that has something to do with communication, data, and cyberspace. Kasi Yung kailangan registration ng SIM,
SIM cards, ano bang impact nun? Meron bang significant contribution yun sa pag-deter ng cybercrimes? Actually, meron din siyang medyo bumaba ang dahil na required na eh. But syempre, ang alam mo naman ng kriminal, pagka merong ganyan, mag-iisip ng bago yan. Ngayon, ang ginagawa naman nila is bumibili naman ng identity sa online. So, ang challenge kasi sa mga tao, ibinibenta nila yung identity nila. Oo, di ba? Kaya So, yun ang ano. So, ang procedure naman ng registration, yun ang naman na bypass nila na pwede kang makapag-register kahit anong identity. ang Right. Kaya sa registration, online registration. Walang hiya. ang Yeah. SIM card registration kasi, mayroong connect yan sa iyong national identity. Kung Supposedly. hindi man properly implemented ang ating national identity. National ID, for example. For example, nakatira ako ngayon dito sa Binyan. Noel Homes. Lilipat ako ng tirahan. Wala namang nagre-require sa akin na mag-register muna ako doon para bago ako makalipat. Di ba? Dapat bago ka Okay. lilipat doon, sa lilipatan mo na, for example, uupa ka, bibigyan ka ng pre-contract ng iyong landlord. Hmm. Yung pre-contract na yon, yun ang dadali mo doon sa barangay hall doon, sa area na yon na, mayroon akong pre-contract, lilipat ako dito. Okay, sige. I-update namin yung record. So, pag bumili ka ngayon ng SIM card, ang ipakita mo yung national ID mo na yon. Na-update mo Yan. yun. Hindi mo pwedeng ibenta yung identity mo kasi everyone has its own identity and that will only work in a fully properly designed digital environment. Katawa-tawa naman yung digital environment natin. Di ba? Mag-usap lang, blockchain. Yan na yan. Blockchain na tayo. Tamo, Congress ngayon, magba-blockchain na din. Without understanding the real problem. Wala namang nagsasabi sa kanila na kung ano dapat, di ba? So, yun dapat. Hindi mo, sabi nga ni Colonel J, hindi mo dapat bigyan ng sobrang leeway na halos lahat pwede mong gawin. Dapat mag-isip ka, pag binenta mo itong personal information mo, nakakabit to sa personal record mo ng government. Pero yun dapat yung national ID, connected yun lahat. Na bago ka makakuha ng national ID, yun na yung connected sa license mo, driver's license mo, connected yun sa ganito mo, connected mo sa ganito. Di ba? Pag bata ka, kasi ang PSA natin is the womb and tomb ng natin, ng information. So doon, pagdating doon, PSA, mayroon ka na agad record. Hmm. Mayroon ka na agad. Hindi mo na kailangan mag-apply dapat ng driver's license. Kasi pag 18 ka na, mayroon ka ng driver's license, na i-activate mo na lang. Hindi ka na dapat nag-apply ng voter. Kasi dapat, pag 18 ka na, automatic na yon. Ganon ba? Walang, Pero ang problema, hindi integrated yung ano natin, Yeah. hindi yung integrated. Saka system. hindi properly Kanya-kanya eh. designed. Yeah. Kanya-kanya. Siloed Tapos, siya. Siloed. Ganon dapat yun. Yung ibig sabihin, kapag gagawa ka ng kalokohan sa cyberspace ng Pilipinas, alam mong mahuhuli ka. right. Mahuhuli o hindi mahuhuli ngayon? Kung ganun nga ang environment na gagawin. Kung ganun ang setup. Oo. Katulad nung Mariposa botnet. Not so long ago, nagkaroon ng iyon ang isa sa pinakamalaking botnet, no? Ang laki ng pera nun. Tapos binenta nila yon. Binibenta nila yon, yung access doon sa botnet. May nakabili doon na sa Spain ang location. For the longest time, ang European police, hindi nila mahanap kasi puro naka-tunnel naka-proxy sila eh. One time, nung minomonitor nila yung access nung Mariposa botnet servers, may nag-access na galing Spain ang traffic. Hindi siya yung operator, nakalimutan niyang gumamit ngayon ng tunnel or proxy. Hmm.
nakita ngayon doon sa Spain. Doon sa Spain, kapag ka lahat ng galaw mo doon, nakaregister sa ano mo. So nakita yung IP address mo, kahit na private IP address siya, na-trace siya ngayon. Doon yung bahay, doon ka nakatira. Kasi hindi ka Yeah. nga lumipat doon ng basta-basta lang eh. Kailangan naka-register ka. Di ba? Mhm. Yon. So, huli agad siya. Dito sa atin, kahit na ang dami naming IP address noon ni Colonel J, ang hirap hanapin isang isang subdivision yung iimbestigahan mo, isang building, di ba? So, yun, walang nag-iisip ng ganun. Kasi puro ng iba yung Kahit nga daw sa China yung isang kakilala natin VPN siya pero Philippines yung ginagamit nila. So kahit doon sa China nakaka-access pa rin sila sa mga sites na bawal sa China. Mhm. Oh, tapos heavily regulated na sila ha. Paano pa kaya dito na medyo loose yung control natin? yun ang magandang basehan. China nga, highly controlled yung kanilang internet access dito pa. Diba? Yeah. Oh, Sabi ni may backdoor pa rin sila. Sabi ni Seven Hosting, Singapore po, Scam Shield, the best po. At Oh. sabi rin ni Ritz Feliciano, sana magkaroon ng team like Scammer Payback na authorized to hunt scammers. Diba? So, ganun din yun. Sa Singapore kasi, masiziroin ka eh. Kung mayroon kang gagawin doon, pero last year yata and the previous year, ang taas din ng scam doon ng online scam doon Mhm. Yun nga mukhang hindi galing sa Singapore mismo sa loob, Yeah. galing sa labas. Sa labas. Sino pa yung babasahin natin? So, alam mo, yung scam na to, kanina nabanggit ni Mr. Chair, may mga buyer din kasi na scammer, may mga seller scammer. So, ito talaga this is a trust issue, no? At trust problem sa magkabilang panig. So, 'di ba dapat i-consider to as um national issue na talaga, 'di ba? Alam mo, very good point yan very good point yan. Kasi sa doctorate namin ngayon sa ah, ah, public safety and security governance. Based doon sa 2025 National Security Strategy ng US. Nag-iba na sila eh. US first sila, di ba? America first sila. The first, And yes. and yung diplomacy is no longer just based on a piece of paper na sa sign. Trust. Kailangan trustworthy ka. And part of that trustworthiness is your cyber trustworthiness. Mhm. Dapat cybernetically secured ka. Doon ka lang itatrust ng US, no? Yes. So, yung sinasabi mo na part yan ng presentation ko bukas is dapat gawing yung trust, gawing national critical infrastructure. Magkaroon tayo ng infrastructure na trust ang focus. True. And it can also be considered as this it's a public health issue. Kasi Diba? merong dual personalities eh. Yung physical personality nila at saka yung cyber personality nila. Di ba? So dapat ang trust natin, yung Tago. physical personality mo at saka yung cyber personality mo, isa lang yun para magiging trustworthy ka. Yeah. Sabi ni Mr. Swerte Felipe, hanggat nakakalusot ang lahat ng scammer, tuloy-tuloy lang po yan. Totoo. Need talaga ng ngipin sa pagpatupad. Meron namang ngipin. Yung nga lang, hindi magamit. Dapat sa kanila mahuli at makulong
ang problema, paano mahuhuli. Ayan. Marami rin namang nahuhuli. Yung nga lang, ang dami pa ding mga nagsulputan. Sabi naman ni Esteban La Chica, karamihan sa na-scam, pinabayaan na lang kasi raw mas malaki pa yung gastusin nila pag nagdemanda pa sila. Yung pamasahe mo palang patay ka na. Oo, tama. Correct, Ano correct. Pero ano ba, yung batas natin, may ngipin ba? Eh kung hahabulin yung mga scammers, may Yeah. ngipin ba yung batas? Colonel J, kailangan na nating i-update ba yung ating Republic Act 1175, no? Yung sa scam kasi, yun yung AFASA ng pinaka-latest eh. Dahil nakita nga Pasa. nila na yung katulad ng Mule, yung sa social engineering, yun yung Mhm. Mm. focus nun eh. So at least may meron na ngayon. Ang challenge lang natin dyan is yung procedure para ma-fully implement siya, hindi pa siya ganun kakumpleto. Yan. Yun. So kailangan bilisan dapat ang bilisan yung paggawa ng procedure para mabilis makatulong sa mga Pero kasi Colonel kasi J, katulad yung recent na resolution ng Supreme Court na dineclare niya na service provider din ang mga bangko and yung information ng account, ah, personal profile or information ng account, pwede actually ma ano to? Held liable yung bank. May investigation. Ang hindi lang ma-divulge yung mga transaction- financial related, di ba? transactions and transactions. And Mm. transactions. So hindi lang i-divulge yung magkano na yung pera mo. Which is ah, actually kahit wala pa naman yung procedure ng Supreme Court ay yung ah, ng Supreme Court na yung ruling nila about yung ganyan. Talaga naman logical kasi yun. Kahit ako nung nag-iimbestiga ako lagi ko nga sinasabi, paano kami mag-iimbestiga sa isang number? Mm. mm, Yeah, Paano namin correct. kakasuhan yung Correct. number? Paano namin Yeah. kakasuhan yung bank account? Sino na namang lawyer, sino na namang prosecutor, sino na namang korte na tatanggapin na ikakaso mo lang John Doe, John Doe 1 2 3 4 5 6 7. Sino 'yun? Kaya Yeah. alam mo naman ng dahil nga siyempre meron tayong freedom to labanan yung siyempre kung ako naman kung siyempre hindi rin natin maiwasan yan kung ako ang lawyer ng isang institusyon hangga't walang specific ruling by the court talagang lalabanan ko yun dahil just for the sake na ginagawa rin niya yung trabaho niya which is good. Sabi nga namin when they challenge yung procedure na yan, so sinabi namin, it's better na iakyat hanggang sa Supreme Court para magkaroon ng ruling. And the good thing about it, nilabas nga yung procedure na ganyan. Yeah. Kahit nga wala sanang ruling yan, and talagang, alam mo yun, it is our moral duty. Paano kung, yun nga, lagi kong tanong paano ko naman makikilala kung sino yung tao na yan? Hindi because of the number. Yan yung pinakamalaking challenge, no? Uh, Kasi walang mukha eh. Wala number lang po yan. At saka yung Yeah. katulad ng cellphone number. Di ba? Yeah. Buti na meron ng SIM registration ngayon. At least nakatulog din kahit paano na maobliga ka na i-register yung SIM. Dati-dati wala. Open field yun eh. Pag naging ito mong prepaid, niyari na. Meron Wala ngayon. na. So, tama. at least medyo nakakatulong. And meron na tayong baseline. And although, siyempre, hindi naman 100% minsan ang batas. Although nakita natin yung errors na ganito. But we are also requesting for faster amendments ng mga batas na to. Nakita natin na medyo may pagkukulang pa. But the good thing is there Okay. is already a basis. Meron palang tanong si Miss Aizel dito. Paano ba malalaman kung na-scam ka na po? Nawalan ka ng pera. Or Wala ka hindi ng dumating yung pera. produkto mo. Oh, nahack yung nahack yung Facebook mo. Yeah. So, basta pagka sinabing scam yan, it's either may nawala, pera or a thing, or isang bagay. Huwag Right. lang yung pagkatao mo, hindi scam yun. Kasi meron naman kasing situation na na-scam ka, pero ang nakuha na ng pera, yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo.
Kasi Oo, Hindi po scam yun. hacking yun. Na-hack ka. Consider identity theft. Ni-scam Identity yun. theft. identity theft. Okay. Yeah. Iba pala yon. Iba, So, iba. good Yung thing. ina-assume yung identity ng Mm-mm. Baka ang maganda okay. dito kay Aizel, baka hindi pa siya nakaranas na scam. That's good. No? So, keep it up. Huwag kang magpapascam. At huwag Baka kang sa, mag-online. baka lang malab scam yan, Chair. Wag lang malab scam. Ngayon, love scam pa, no? May love scam pa. Sabi mo, ang dami grabing scam. Sabi ni JQ Peralta, DICT needs to fast track the standard framework for the Philippines. Ay nako, ako ang sagot ko dyan, hindi Yeah. dapat DICT ang gumagawa nito. Dapat meron talaga tayong National Cybersecurity Agency na Ah, yun lang ang your focus. wish, your wish is their command. Meron ng pending bill ngayon to create National Cybersecurity Agency. Ay, naku, Ang Diyos ko. problema, under Sino? siya ng DICT. Under pa rin. It Under pa should rin be ang DICT. hello sa lahat ng nanonood sa amin ngayon ng government Under agency, siya under ng sa Office of DICT. the President. Dapat po ito ay under sa Office of the President of the Republic of the At Philippines. saka, Hindi po sa at saka DICT. sana mali ako, recycle na naman yung uupo dyan. Kasi yung mga nakikita ko doon sa sa consultation sa Congress, nandun na naman yung mga pang-recycle dyan. Mga pseudo intellectuals. Pang-recycle. Oy, pero Yung may mga ano, nababalitaan ako na isang magandang dyan, na pag naging batas yan. yung mga best in ano ba? Sorry na. Best in English. Hindi nga yung business English. Hindi ba? Ay nako. Naman. Yeah, JQ Peralta. Okay. Tama. Oy, Dapat 5:59 na. 5:59 na ba? Okay, so Colonel Bilis J, na. maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng picture kung anong nangyari nitong nakaraang holiday season. Give us your statement, your final statement on what to look forward to. Okay, ito yung nangyari, ito yung mga nagdaan sa ating yung cybersecurity landscape. Ano ang aabangan kaya ng ating mga ka-PICS Pro for 2026? Mabilis lang. Nakamute ka. Sorry. So, nakamute ako. So, lagi ko nga sinasabi na talaga ang nakawan talaga sa online is information and then kino-convert siya sa pera. So, ibig sabihin, even our identity, pwedeng bilhin in exchange of amount. Ang nagiging kasi natin dito, ang nagiging challenge kasi natin dito previously, bago na implement yung mga batas na yan, napakarami na nilang nanakaw na identity, including the physical IDs na naipadala. So ito yung mga ginagamit nila. Talaga namang kumbaga every time na we do nakakakuha kami ng cyber warrant at nakikita namin dito a 75-year-old na nakapag-open ng isang account and then ginamit yung identity niya for scam. So the question there is, imposible namang itong 75 years old Yeah. ini-engage niya yung computer para lang mang-scam, di ba? So, meron din kasi mga ginagawa ang gobyerno na to give assistance and then nagbibigay ng identity na ito din yung mga sinasakyan ng mga scammers. So, doon sa mga natin na pinaka-importante, kaya nga ginawa yung data privacy law para impormahan ng ating mga kababayan na very, very important ang information natin na wag natin basta-basta ipamimigay. Mag-post nga lang ng ID, mag-post nga lang ng even alam mo yun, yung kung minsan meron nga ako nakita, minsan even their passport, sabi ko, nako, delikado yan. Even nga yung ating transcript of records, kasi nandun lahat ng information natin. Yun nga lang, the mere posting in the social media, yun yung mga challenges natin ngayon. So, mag-ingat lang po tayo. Although, wala na tayong magawa. Internet is already there. Nagiging mura na siya, pabilis na siya ng pabilis. Lalong nagiging opportunity sa ating ito sa mga kriminal. So, Yeah. sa mga kababayan, yung mga nakikinig po ngayon, mag-ingat po tayo sa engagement.
social media is social media. Pero pagdating po sa ating information, it is our ano, kumbaga, we have to protect our information on the internet. Yun lang ang ano natin doon. So napakarami may mga security features po diyan. Huwag po nating kalimutan na gamitin siya. Well, technology is there, meron po security features yan. And then kung meron man po na biktima, marami pong pamamaraan how to report it. Na talaga pong ano, ingatan po natin yung information na yan. Maraming salamat, Colonel J. At kikita tayo dahil si Colonel J talagang tuloy-tuloy itong kanyang mga dito, mga gawain no sa sa awareness. Katuwang talaga ng PIX Pro si Colonel J. Maraming salamat sa iyo, Colonel J. As always. At okay, ED, Kuya Primo, Yeah, your thank you final very much, statement. Colonel. Bibisitahin ka namin ni Res Royden from DICT kasi we're collaborating para doon sa mga cybersecurity educational campaigns natin. So, to all the listeners, itong Year of Fire Horse, mahirap daw sakyan kasi napakainit. So, dapat we have to equip ourselves. Tulad din nung sabi ni Colonel na kung hindi tayo mag-ingat sa identity natin, pwede itong nakawin at saka gagamitin para lukuhin tayo. So hopefully 2026 will be a better year. 2025, napakataas yung mga cybercrimes na nangyari. At sana yung membership ng PEX Pro ay mag-i-increase at saka yung advocacy natin abot doon sa barangay level para maiiwasan itong mga scams na ganito. Thank you very much. Thank you, our Executive Director. Mr. Chair, your Okay, final word announcement. and Meron in your akong announcement, no. Okay. So, well, unfortunately, ang 2026 hindi magiging better than 2025 in terms of cybersecurity and cybercrime trending, no, based doon sa forecast and based doon sa mga advancements on the bad side, no. Ayan ang pag-uusapan natin next Friday. And yung 10 major trends in cybersecurity and cybercrime and 10 major things that you can do, no, or an organization can do to prevent or lessen the damage of the negative trends. I will present that next Friday. And also, we are launching again our PIX Pro Cybersecurity Certified Professional Program na training for the graduating students. So, yung although ito available lang ito sa mga schools na mayroon tayong MOUs, and to the chapters, no? Yung mga chapters natin na may endorse na mga students. So, we also offer OJT, but before OJT, they will have to undergo the 3-week certification training of PIX Pro. So ito from networking to firewalling to security operations center, web application firewalls, etc. The whole lot, no, in that end-to-end operation. We will launch that within January. Okay, so VP Ruby, back to you. All right, so thank you, Mr. Chair, at napakarami yung announcement. Okay, so maraming salamat sa inyong mga ka-PIX Pro, ang Colonel J. Maraming salamat sa iyong patuloy na suporta sa ating advokasya. At next week, abangan nyo ang mas mainit pa ding discussion dito sa ating kwentuhang cybersecurity. Okay, so Happy New Year ulit sa inyong lahat. At back to you, Mr. Chair. Okay, Para so sa balik ating, na naman tayo, no, sa ating dating gawi. Friday na naman.
At para sa karamihan ay happy weekend daw. Pero para sa atin sa Cybersecurity and Anti-Cybercrime Unit of Region 7, happy lang! Happy Happy lang. lang. Walang Walang weekend. weekend. Jay, thank Maraming you, Jay. salamat. Thank you. Thank you very much, Colonel. Thank you. Thank you. Happy See you, weekend. see you, see you soon. Yeah. Diyan ka Yeah. na, Colonel. Bye, Bye-bye. thank you, bye. Thank you. See you, thank you.